Paano nga ba nagkaroon ng Ragnarok sa solo leveling na sa kabila ng sakripisyong ginawa ni Song Jinwoo upang iligtas ang buong Earth, it's turned out na naging worse pa nga ito dahil hindi na mga monarch ang kanilang magiging kalaban, kundi mga gods na mismo na nasa kalawakan na may kakayahang lumikha ng hindi mabilang na universe like absolute being. Well, in this video, pag-uusapan natin kung paano napunta ang lahat ng pinaghirapan ni Jinwoo sa isang Ragnarok series na pagbibidahan ng kanyang anak na si Song Soho. At malalaman natin dito na hindi lang pala for entertaining ang ginawang digmaan ng absolute being between monarchs and rulers. May papaliwanag din natin ng maigi ang mga maikling detalye sa bawat eksena ng solo leveling na nag-turn ng lahat into solo leveling Ragnarok. Sa videong ginawa ko bago nagsimula ang series ng Ragnarok, nagbigay ako ng kaunting summary kung ano ang magiging simula ng series. Ngunit marami pa rin ang nagtatanong at naguguluhan sa story from solo leveling to side story at ngayon naging solo leveling Ragnarok. Ang salitang Ragnarok ay nagmula ito sa Norse mythology, isang pagpapahayag na tumutukoy sa final destruction of the world. Kumbaga, isa itong end of the world dahil sa labanang nagaganap between gods and evil forces, which makes sense sa magiging final enemy ni Song Soho at Song Jinwoo ay mga gods na mismo na nasa outer space na may kakayahang lumikha ng multiple universe. The story of solo leveling Ragnarok begins that talking about the outer space gods. Sila ang mga omnipotent being who have created countless universe since ancient time. Sila ang mga tinatawag na absolute being or Itarems. Sa pamamagitan ng walang katapusang paglikha, nakita ng absolute being ang pagkakaroon ng walang hanggang blessings. And during that process, lumikha sila ng countless matters including mga kaluluwa at batas. However, dahil sa paulit-ulit na endless creation, nakaramdam ng pagkabagot ang mga absolute being hanggang sa dumating ang punto na ang tanging paraan upang ma-enjoy ang paglipas ng kanilang panahon ay ang obserbahan ng digmaan sa pagitan ng kanilang mga nilikha. Ang mga absolute being ay nakahanap ng mas nakakaaliw na paraan sa pamamagitan ng pagsira sa sarili nilang nilikha. Bagamat ang hindi mabilang na nilikha ay nagiging paulit-ulit lamang sa walang katapusang prosesong pagkamatay at muling bubuhayin dahil sa digmaan, ito naman ay kinakailangan nila upang magbigay kasiyahan sa isang absolute being. However, isang incident ang naganap. Isang absolute being ang pinatay ng kanyang sariling creation habang inoobserbahan ang walang katapusang digmaan. Ang absolute being sa ibang dimensyon ay nalaman ng patungkol dito. Sila ay nagtipon-tipon sa iisang lugar habang inoobserbahan ang mundong walang nagmamay-ari. Ang pagkamatay ng isa sa kanilang uri ay nag-come up sa iisang idea na kanilang pinagsasaluhan, which is ang universe na walang absolute being ay pagmamay-ari ng sinumang unang umangkin nito. Habang nangyayari ang pagtipon-tipon na ito mga lods, patuloy pa rin ang digmaan sa pagitan ng monarchs at rulers. Kung saan matapos patayin ng 7 fragment Brilliant of Light ang kanilang creator, kinuha nila ang posisyon na sa gods at naging mga rulers at sinimulang atakihin ng mga monarchs gamit ang instrument and device na may kapangyarihan ng isang absolute being, kung kaya dahil dito nagawang mahuli ng rulers ang King of Giant, Monarch of the Beginning. Humina ang puwersa ng monarchs sa advantage ng rulers. Nawalan sila ng napakalaking bilang ng army dahilan kung bakit tumakas ang 7 monarch including Ashborn at nakita nila ang mundo ng mga tao, which is ang Earth, kung saan dito nila sisimulang mag-build ng panibagong army na hindi nakikita ng mga ruler. Sa time nga na ito mga lods, ginawang impyerno ng mga monarch ang mundo ng mga tao. Naakala ni Jinwoo noon na ito ang mangyayari in the future kapag darating ang time na magkakaroon ng digmaan ang rulers at monarchs sa Earth. Ngunit sinabi sa kanya ni Ashborn na ito ay nangyayari na pala sa nakaraan. Ipinadala ng rulers ang kanilang mga army sa Earth, ngunit huli na ang lahat upang iligtas ang sangkatauhan. Nagmimistulang impyerno ang Earth dahil sa monarchs since nilikha nga sila ng absolute being upang mangwasak at ang rulers naman ay nilikha upang balansehin ang mundo. Upang maiayos ang lahat, ginamit ng rulers ang isang forbidden device that contains absolute being power, the Cup of Reincarnation, the Instrument of God. Isang remarkable object na may kakayahang ibalik ang oras by approximately 10 years.
Alam nyo bang sobrang angas pala talaga kapag masusuot mo ang John Mac t-shirt, lalo na't napaka-komportable pala nitong suotin dahil sa telang high premium quality at napakakapal pa. At hindi ko talaga pinagsisihan na araw-araw ko tong sinusuot dahil sobrang angas ko palang tingnan, yung tipong lahat ng tao ay titingnan ka sa sobrang tingkad ng kulay ng DTF printing natin. At ang pinakamaganda sa lahat, sale ngayon sa Shopee ng up to 30% off. Kaya saan ka makakakita ng high premium quality na sobrang angas at napakaganda pa ng print quality? Limited orders lang po tayo mga lords, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ginawa ng rulers ang lahat para iligtas ang sangkatauhan, subalit ang Earth ay napakahina para lumaban against monarchs. Dahil matapos ng ibalik ang oras ng 10 years, kahit alam na ng rulers na pupunta ang monarchs sa Earth, nagmimistulang war zone lang ang mundo ng mga tao kapag ang landas ng rulers at monarch ay nagpang-abot na doon sa Earth. Kaya kapag nalipol na naman ang mga tao dahil sa digmaan, ibinabalik na naman ng rulers ang panahon sa 10 years upang buhayin ang sangkatauhan. Kaya nagiging paulit-ulit na lamang ang pagbalik ng oras hanggang sa na-realize ng rulers na ang Cup of Reincarnation ay isang useless. At alam naman natin kahit bumalik ang oras, hindi nabubura ang alaala ng monarch at rulers. Kaya ang nag-iisang paraan na naisip ng rulers upang isave ang mankind ay isalvage ang at least kalahating porsyon ng populasyon ng mga tao upang maipagpatuloy ang lahi ng sangkatauhan matapos nilang tuluyang tugisin ng monarchs since mahina nga ang puwersa ng mga ito sa time nung dumating sila sa Earth at dito na nga nalikha ang mga hunters. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng denizens of chaos or mga magic beast sa mundo ng mga tao, nagkakaroon ng mana ang Earth at the same time, nagkakaroon din ng mana ang mga tao. At ito ay naging hunters na tumutugis din sa mga magic beast. Ito nga yung mga monster na nahuli sa huling digmaan nung lumakas ang puwersa ng rulers dahil sa device na kanilang ginamit matapos nilang patayin ang absolute being. Dahil sa ideyang ito, may chance nang makasurvive ang mga tao kapag muli na namang mag-collide ang landas ng rulers at monarchs sa Earth. However, nakahanap din ng paraan ng monarchs upang i-boost ang kanilang lakas sa paparating na digmaan, which is ang humanap ng vessel. Since nagkakaroon ng mana ang tao, humanap sila ng human being na may malakas na mana upang gawing vessel, na makikita natin dito mga lods na may profesyon ng kanilang mga napili. At ang similarities sa mukha ng mga monarchs nung naging vessel na nila ang mga taong ito. Maliban sa isa na pinagtataka ko kung bakit nagkaroon ng vessel itong si King of Giant, o baka hinanapan na nila ng suitable vessel in case makawala siya sa kamay ng rulers. Well, nagkaroon ng vessel ang ibang monarchs, maliban sa dalawa na mayroong massive amount of mana na hindi kayang i-handle ng isang human being, ang Monarch of Shadow at ang Monarch of Distraction. At dito na nga pumasok ang napakagaling na mage na nagtatrabaho sa isa sa mga kings na lumapit kay Ashbourne upang mag-offer na hanapan siya ng suitable vessel, which is si Song Jinwoo, kapalit ang immortality ng isang architect. Nung una, ayaw ng architect kay Jinwoo dahil isa itong napakahinang nilalang. Subalit nakita ni Ashbourne ang quality na hinahanap niya kay Jinwoo at hindi naman hadlang ang pagiging mahina dahil sa system na nilikha ng architect na may kakayahang i-level up ang katawan ng isang tao to turn into suitable vessel para kay Ashbourne. Subalit, nung dumating ang oras na dapat kunin ni Ashbourne ang katawan ni Jinwoo, matagal na palang pinaplano ng Monarch of Shadow na ibibigay ang kanyang kapangyarihan sa ating bida dahil nakita niya ang lahat ng struggles ni Jinwoo at evidence sa pagiging resistance ng ating bida. Kaya as a reward, ibinigay ni Ashbourne ang Black Heart which contain a massive amount of power na may kabuuang 100,000 mana. Well, hindi pa dito natapos ang lahat dahil nakakagamit pa rin ng system si Jinwoo na pagmamay-ari ng architect at nalaman nating hindi pa pala official na monarch si Jinwoo nung natalo siya against Monarch of Frost and Monarch of Fang. Dahil nakakausap pa niya dito ang Monarch of Shadow sa loob ng domain. At makikita natin ditong official na ngang nagpaalam si Ashbourne kay Jinwoo na kahit isang beses lamang silang nagkausap, napakalalim na ng kanilang band sa isa't isa dahil matagal na palang binabantayan ni Ashbourne ng ating bida kahit nung wala pa itong kapangyarihan. So matapos tinalo ni Jinwoo ang lahat ng monarch including the strongest monarch of distraction, Antares,
humiling ang ating bida sa the greatest fragment brilliant of light na gamitin ang Cup of Reincarnation upang ibalik ang panahon nung wala pang mga hunters. At dahil alam na ni Jinwoo na pupunta ang mga monarchs sa Earth dahil natalo nga sila against rulers, inaabangan niya ang mga ito sa Dimensional Rift na parabang nagmimistulang goalkeeper ang ating bida mga lods na kapag may papasok na monarchs may kalalagyan talaga dahil being the shadow of monarch that full of power compared to those 6 monarchs na nagtatago dahil kakatalo lang nila sa digmaan kaya madaling natalo ni Jinwoo ang 6 na monarch, making him a superhero of all mankind na hindi nakikilala ng mga tao. Kung naguguluhan kayo mga lods, bakit 6 na lamang ang monarch na tumakas, hindi na kasi dito kasali ang Monarch of Shadow since si Jinwoo na ang panibagong King of the Death at hindi na si Ashborn. Hindi tulad nung una silang tumakas kasama si Ashborn sa mga monarch na unang nakatungtong sa Earth. Dahil kahit ilang ulit pa bumabalik ang oras, hindi apektado ang mga rulers at monarch, lalo na ang kanilang isipan. Kumbaga, kung may mamamatay, muling mabubuhay, pero kung hindi naman siya mamamatay kagaya ni Jinwoo, bumalik lamang siya sa pagbabata. Pero just in case namatay si Jinwoo at bumalik ang oras, mabubuhay siguro si Ashborn at si Jinwoo babalik sa pagiging normal na tao. Well, dahil sa ginawa ni Jinwoo ang tagapagligtas ng mundo, bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao. Subalit dito na nga papasok ang ibang absolute being sa ibang dimension na tinatawag na Itarems. Gustong angkinin ng Itarem ang isang universe na walang absolute being but Song Jinwoo, my league, my king, hindi pumayag ang ating bida. No one can touch the earth that I protected. Sa side story ng Solo Leveling, nakita nating nagpaalam si Jinwoo sa kanyang asawa na si Cha Hae-in. Ito na pala yung time na pupunta na si Jinwoo sa outer space kasama ang kanyang buong army upang kalabanin ang Itarem. Sa Chapter 1 Prologue web novel ng Solo Leveling Ragnarok, naisali dito ang event kung saan inilarawan ng kasalukuyang big war na nagaganap sa outer space sa pagitan ng army ni Jinwoo at forces ng Itarem, na kahit gaano pa kalakas ang forces ng kalaban, nasusustain pa rin ng ating bida ang digmaan dahil sa immortality ng kanyang army. Habang nag-uulat si Ygritte about situation ng kanilang rear defense na nagawang mawasak ng forces ng Itarem, bigla namang nakita ni Jinwoo ang gate na nagbukas sa Earth. Binalaan ng rulers ang ating bida na kakaharapin ng Earth ang invasion ng absolute being from another dimension. Kaya dito pinadala ni Jinwoo si Bero pabalik papuntang Earth upang buksan ang seal ng kapangyarihan ni Song Soho. At mahaba pa ang prologue na ito mga lads na ilalarawan talaga ang tindi ng digmaan sa outer space upang maprotektahan lang ni Song Jinwoo ang Earth against absolute being sa ibang dimension. One of the source na nakabasa na ng novel, the reason why hindi magawang masakop-sakop ng ibang absolute being from another dimension dahil daw sa naganap ng napakatinding digmaan between monarchs and rulers. Matagal na daw talaga itong gustong pasukin ng ibang absolute being. At ito ang dahilan kung bakit hindi makakapasok ang ibang being sa ibang dimensyon dahil sa lakas ng kolisyong nagaganap dahil sa digmaan. At ito rin ang main reason kung bakit ayaw rin ipapatigil ng absolute being ang digmaan between monarchs and rulers dahil gustong pasukin ng ibang beings ang kanilang mundo. So it makes sense din kasi mga lads, dahil kung ang rason ng ibang absolute being ang pagkamatay ng isang creator na katulad nila, matagal na sana itong pinasok ng ibang being from another dimension. Subalit patuloy pa rin ang digmaan matapos patayin ng rulers ang kanilang creator. Ngunit nung tinalo ni Song Jinwoo ang 8 monarch upang ibalik sa dati ang mundo ng mga tao, wala nang digmaang nagaganap. At dito na gumalaw ang ibang absolute being upang sakupin ang mundong walang nagmamay-ari. So malaki ang chance dito sa Solo Leveling Ragnarok na ibabalik nila ang monarch upang protektahan ng Earth. Ngunit sa ibang nilalang, hindi na yung monarch na nilikha upang mangwasak kundi magiging kakampi ni Song Jinwoo at Song Soho against Itarem. Kaya pala mayroong monarch descendant sa Ragnarok na nagle-level up din gamit ang system ng architect upang maging suitable ang kapangyarihan ng isang tunay na monarch. Dahil kapag nandiyan ng rulers at monarch, magiging malakas ang kanilang puwersa since ito nga ang dahilan kung bakit hindi magawa-gawang makapasok ang ibang absolute being sa ibang dimensyon dahil sa lakas ng pinagsamang rulers at monarchs.
At sa tingin ko dito mga lods, isang itarim pa ang nanglakas loob na pasukin ng kanilang mundo based sa current chapter ngayon sa Ragnarok. Dahil sinabi nga sa unang chapter na ang unang absolute being na gustong i-claim ang mundong walang nagmamay-ari ay mapapasa kamay niya ang mundong ito. At hanggang dito lang tayo mga lods, gawa pa tayo ng ibang videos at sana suportahan ninyo ang ganitong klaseng video. Every Thursday lang mga lods, new chapter ng Solo Leveling Ragnarok. And please comment down below mga lods kung mayroon kayong mga katanungan para magawan natin ng video para makapagtakal din tayo ng ibang topic. At yun lang mga lods, salamat!